Showbiz Fanatics, Mr. Daniel Padilla. Aba, mukhang umaabot na sa punto ng kanyang depression at Catherine Bernardo tila baga deadma sa pinagdadaanan ngayon ni Mr. Daniel. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Pagkatapos nga na maiulat natin sa inyo kung saan meron pong isang event na pumayag si Miss Catherine Bernardo na magkasama sila ni Daniel Padilla, ay naiulat po ito sa isang news online at sinabi nga na pumayag si Miss Catherine, no, sa kabila ng kanilang breakup. Kasi naniniwala naman ng ilan na sa kanilang breakup po ay nananatili pa rin ang kanilang pagkakaibigan. At sinabi rin ni Miss Catherine na talagang very professional na lamang ang kanilang relationship ngayon ni Daniel Padilla. Sa pakiusap po ng ABS-CBN na sila po ay magkasama dito po sa isang big event na gaganapin ng ABS-CBN. Wala naman pong binanggit kung ano pong event yon, no? Pero nilinaw din po ng kampo ni Miss Catherine Bernardo na pumayag siya hindi dahil sa pakiusap ng mag-inang si Carla Estrada at Daniel Padilla. Pumayag po siya na mag-appear dito sa biggest event po ng ABS-CBN hindi dahil sa pakiusap nila, kung hindi dahil po sa professionalism na meron po itong si Miss Catherine. Nilinaw niya na ito po ay pakiusap ng ABS-CBN kahit na sinasabi nga na hindi na po pumirma itong si Miss Catherine Bernardo ng kanyang kontrata under ABS. Pero still, nagpapatuloy pa rin po yung relationship, yung professional relationship ng ABS at ni Miss Catherine Bernardo together with Daniel Padilla and Carla Estrada. Katumbas nga nito ay naiulat din po ng isa sa mga news online at showbiz insiders na si Mr. Daniel Padilla di umano ay nagpupumilit na pumunta sa tahanan ng mga Bernardo, no, kung saan nandoon si Mami Min. Mami Min po, Bernardo na siyang ina ni Miss Catherine ay isa sa mga hindi pumapayag, no? Parang nagdi-disagree na din siya na parang masettle ito pong problema na kinaharap ni Miss Catherine Bernardo and Mr. Daniel Padilla. Ayon po sa ilang mga nasaga po nating balita na isa sa mga main reason kung bakit daw di umano nagkaroon ng problema bukod po sa pagkakaroon ng third party story dahil may pagsiselos nga di umano, toxic na raw di umano ang kanilang relationship. So ang POV ko lang doon, magiging toxic lang naman ang relationship ng isang couple kapag po meron pong isang tao na parang hindi iniingatan at talagang gumawa po ng hindi maganda, 'di ba? At hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin po na nag-spread yung mga news hanggat hindi pa po nagsasalita yung mga taong involved, yung mga taong ini-involve dito sa nasabing hiwalayan na ito, ay magpapatuloy pa rin ang mga spekulasyon at mga news na ito. Kasi pagkatapos po nila na mag-declare ng kanilang breakup, ay hindi po nila sinabi sa kanilang rason kung ano ba talaga ang tunay na dahilan ng kanilang hiwalayan. Pero ayon po sa ilan sa mga kaibigan at sa ilang source po, no, na kumakalat ngayon sa social media, may isang taong itinuturo. Dahil yung isang tao na kinokonek sa pangalan ni Daniel ay nagsalita na at itinanggi ang aligasyon na siya po ang isa sa mga dahilan ng paghiwalay nila. Pero yung isang babae naman na wag na natin banggitin ang pangalan, hindi po siya nagsasalita, never po siyang nakialam at never po siyang nagsalita at pinagtanggol ang kanyang sarili. Kaya nga sabi ng ilan, silence means yes. So dahil po dito, napansin ng ilang mga netizen na parang may nagbago, may changes sa pagpo-post po ni Miss Catherine Bernardo sa kanyang official Instagram account. Sinabi niya that blessed to have the best support system as I navigated the challenges of this industry and the career path I chose. Thank you, Mama, for being my #1 supporters since the beginning, from accompanying me to audition to encouraging me as I experience rejection and then to finally fulfilling our dreams together. So pagdadagdag niya dito, syempre pinasalamatan niya yung isa sa mga pinagkakatiwalaan niyang, I think this is gonna be an insurance company, AIA Philippines. I can make sure she enjoys better life because love is better said with AIA heart. Ayun. So dahil dito, ito po ay
nireaksyonan ng iba't ibang mga personalidad sa showbiz. At isa pa sa mga napansin nga itong si Mr. Daniel Padilla na tila baga ito po ay dumadaan ngayon sa sobrang kalungkutan at napapabalita na gabi-gabi ay umiinom at talaga naman parang dun sa healing process din niya. Of course, sasaktan din siya, 'di ba? Meron din po na talagang masasabi mo na sobrang sakit din ang pinagdadaanan ni Daniel Padilla ngayon. Pero syempre, inaani niya kung ano man po yung naging failure nila sa relationship kasi si Daniel po ay spotted na bumisita sa mga leukemia fighters patients. Dati-rate silang dalawa ni Catherine ang gumagawa niyan. Pero this time, si Daniel Padilla na lang. Daniel Padilla paid a visit to leukemia fighter patients. Photos of the actors were shared by a winter fair on Instagram. The photos were also shared by Kapamilya Online World. As per the caption on Kapamilya Online World, the eyes of DJ cannot lie. Nakita po talaga na meron pong lungkot may sadness sa mata ni DJ, ni Mr. Daniel Padilla, na kung ikukumpara mo dun sa mga mata niya, no? Sa itsura niya nung sila pa ni Catherine, talagang maayos, talagang hindi talaga makakapagsinungaling ang mata ng isang tao. Daniel Padilla paid a visit to leukemia fighter patients, and somebody asked them, in some of the photos, he was smiling at the camera and was interacting with the patients. However, the caption of Kapamilya Online World, which is also shared the photo, stated that the eye of DJ cannot lie. Ganon din naman po, no, napansin din ng ilang mga netizen na tila baga itong si Miss Catherine Bernardo po, ang laki ng ipinayat niya. Yan po yung itsura niya nung siya po ay nagsushoot po sa preview na isang magazine, ano. At sinabi, totoo nga yung confirmation nga yung sinabi ni yung isang showbiz columnist na napansin nga ni Mami Min na itong si Miss Catherine ay hindi po masyadong nagkakakain, tapos parang wala siyang ganang kumain and then umiiyak. So confirm nga yun, no? Which is hindi naman natin siya masisisi dahil sa sakit ng naranasan niya, diba? But anyway, so parang dead man na rin naman talaga si Catherine doon sa mga arte ngayon ni Daniel dahil syempre, diba, alam naman natin kung ano po yung totoong rason, 'di ba, na kung bakit po sila nagkahiwalay. So, okay lang 'yan dahil nagmo-move on na rin naman si Kat. So, dahil dyan narito ang ilan sa mga komento ninyo, magbasa tayo. Sabi ng isang Katniel fan, sabi niya, tama lang yan Kat, nagmahal kang tunay at hindi ka naman tanga na parang ginamit ka lang, inutangan ka na parang ginamit ka pa sa kasikatan nila. Sorry to say this, Daniel, it's unfair to Kat. Ayun. So, actually, dun po naman sa kasikatan, diba? Silang dalawa naman talaga is, kumbaga, inangat naman talaga nila yung isa't isa. For without Daniel, kung ano man yung meron si Catherine ngayon, hindi rin naman makukuha ni Catherine yon without Daniel, 'di ba? So ibigay natin kay Daniel yon. So kung ano man yung success nila, ginawa nila together yon. Yun nga lang mas explore at mas nanaig yung kasikatan ngayon ni Kat. Sabi naman po ni Grace Simple Girl, nung una gusto ko na magkakabalikan sila. Pero nung lumabas na mga videos ng cheating para sa akin, wag nang makipagbalikan si Kat kay Daniel. Excited ako sa love team na Kat din. Halatang gentleman si Alden. Ayun. So talagang pinapartner po talaga sila, no. Actually, naglabas po sila ng videos ngayon na magkasama sila ni Alden Richards sa isang commercial ng Lazada, no? Dahil sila po ay mga, mga parang endorsers po sila ng Lazada at sobrang payat pa rin ni Catherine. Sabi ni Grace, sabi ni Eli Manalili, never na dapat pang balikan ng taong manloloko. Di tanga sikat para pabalikan ang taong lagi lang siyang inuuto. Grabe, ginagamit lang siya. Tama ng ilang dekada. Go Kat, pataba ka, mas lalo kang gumanda. Be happy, yung tamang lalaki dadating sa buhay mo. Ayun. So, sabi nga po ng ilan sa mga love expert, no, 'di ba? Parang ang babae po, marami nang tiniis, marami nang pinalagpas 'yan bago umayaw. So since ito na nga po yung pagkakataon, siguro naman marirealize, let Daniel realize how important, no, kung gaano ka-importante si Kat sa buhay niya ngayon.
Sabi naman ni Constancia Kaisip, good decision, tama lang ang ginawa mo. Huwag kang padala sa mga sinasabi ng ibang tao. Tumayo ka sa sariling paa na kaya mong mabuhay nang wala si Daniel. Magsaya ka habang ikaw ay malayang-malaya na. Enjoy, Kat. Ayun. Actually, ngayon po, parang mas pinagtutuunan ng pansin ni Kat na mag-travel. Kasi nga itong si Daniel, pinupuntahan siya ng pinupuntahan sa bahay nila. Parang wini-win back yung si Kat. So, para po at least makamove on na talaga, is umaalis si Kat ng bahay, diba? Parang nagta-travel siya, kung saan-saan siya nagpupunta together with her friends, diba? And Saltar Cerillo said, physically, emotionally, at mentally ang nangyari kay Kat, good decision, Miss Kat, humingi ka ang sorry at pasensya, Idol Daniel, yun ang gawin mo, kapatid kong lalaki, yun ang tama na gawin mo, at huwag kang magrereklamo, kahit pansinin ka o hindi ka pansinin ni Kat, gusto mo yan pare, kaya harapin mo ng lalaki, mga consequences. Ayun. So, yung mga nangyayari ngayon kay Daniel, syempre, kailangan niya talagang harapin kung ano man yung mga consequences na mga ginawa niya. 'Di ba? Yung cause ng pain dito kay Miss Catherine Bernardo. Kasi talagang sobrang lahat po ng sympathy ay na kay Catherine ngayon. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!